Coach, bakit hindi pa po siya bumabalik? Kung halimbawa naman na may pinagsamahan kami, kung dati naman alam kong minahal niya ako, at nagkaroon siya ng interes. Even nagplano pa nga kaming dalawa. Pero sa ngayon, bakit parang taliwas at kabaliktaran ang pinaparamdam ng ex ko? Sa mga coaching session ko ay lagi kong pinapaliwanag yan. One of the reason is yung emotional support. Ito po yung madalas na pinapakita at pinaparamdam natin dahil nga po nakasanayan natin na mahalin at alagaan ang mga ex natin, baka hanggang sa ngayon ito po ay tinutuloy natin sa kanya. Marahil ay nabibigyan po natin siya ng enough emotional support or assurance to sustain the breakup. Babalikan ko po di ba po at one point, sometimes siguro in the past mga kapatid, after your official breakup, or kung halimbawang kahihiwalay nyo lang, sigurado po akong naisip mo rin one time, one day, na i-let go na lang po natin. Napabayaan na lang natin ang ex natin dahil ito ang gusto niya, wala na tayong magagawa. Alam kong nangyari yan. Pero alam ko din na pagkatapos mong maisip yan, at some point, nasaktan ka. Nagkaroon ka ng fear of losing the person. Technically, nagkaroon ka ng wounds. Emotional struggles mga utol na inisip mo na lang na ibalik at ipaglaban siya at i-pursue pa rin na kayo po ay magkabalikan even though na-realize at naisip mo na i-let go mo na lang. Kaya tatanungin kita ng straight kapatid, ito po ba ay nararamdaman ng ex mo para mag-bounce back siya pabalik sa'yo? Ito po ba ay napaparamdam natin sa kanya para nang sa ganun ma-realize din niya na tayo po ay balikan? Marahil, hindi. Dahil nga po tayo ay patuloy na sumusuporta, hindi. Dahil nga patuloy nating ine-express, pinaparamdam sa kanya at binibigyan nga po siya ng seguridad, assurance na nandito lang po tayo sa tabi niya. Na tayo po ay very much in love pa rin at interested pa rin kung halimbawang siya po ay babalik. So kung iisipin niyo mabuti, tignan niyo mabuti yung senaryo mga utol. Because ito po ang possible reason kung bakit hindi pa po bumabalik ang ex mo. Dahil nga po ini-experience pa niya yung breakup while very comfortable na kayo po ay nandyan lang sa tabi-tabi. Nakaabang sa kanya, nakachat sa kanya, at ine-express pa rin po yung pagmamahal kahit kayo po ay nasa breakup na. Alam natin na mali ito mga utol, pero alam ko, hindi natin mapigilan. Ika nga, di ba lagi kong sinasabi, dapat maramdaman ng ex mo yung cause and effect. Dapat maramdaman ng ex mo yung consequence ng wala ka. Hindi yung wala ka na mga utol ay inaalagaan mo pa rin yung ex mo. Sabi ko nga sa mga coaching session natin, ito yung tinatawag natin na emotional steroid mga utol. Na para bang ikaw nga dapat yung umiiwas, pero ikaw pa yung nagsusupply nito dahil ayaw mong masaktan ng ex mo. Ayaw mong isipin ng ex mo na wala ka na. Ayaw mong magkaroon ng disappointment at ma-upset ng ex mo. Babalik ko yung tanong ko kanina. Paano niya marirealize yun mga utol kung halimbawa binibigyan nga po natin siya ng satisfaction? Essentially kasi mga utol, takot tayo dun sa reason or dahilan na baka mag-move on ng ex ko kapatid. Alam niyo po ba after that official breakup, kung halimbawang kayo nga po ay nag-break nung Tuesday, alam niyo po ba na Monday pa lang or Wednesday, officially gumagalaw na ang ex mo. Sinusubukan na niya mag-move on at i-let go rin tayo mga utol. At kung halimbawang siya po ay mahihirapan, tatawagan lang niya tayo. Ibe-breadcrumbs lang niya tayo. Kakausapin lang po niya tayo. Tayo naman na nagsusumamo at nagbebeg sa kanya at sinasabing maraming salamat, ina-appreciate ko yung pagtawag mo sa akin. Alam mo, miss na kita, bakit hindi pa tayo magkabalikan? The next thing will happen, marirecharge na naman ng ex mo at lalakas na naman siyang muli. Essentially, you're just helping your ex to move on. By the time na siya po ay lumakas, doon na po niya tayo itatapon, doon na po niya tayo hindi kakausapin. Very crucial pa naman itong oras na ito mga utol dahil dito mo dapat iwasan at dito dapat maramdaman ng ex mo yung absence mo. Ngayon kasi mga utol, generally kayo po ay magkahiwalay. Ibig sabihin, hindi na kayo kasolid nun dati dahil hindi na kayo magkarelasyon Sabihin na lang po natin yung link ninyong dalawa ay mababa na sa kalahati. So kung halimbawang patuloy na kinakausap mo pa rin, tumatambay ka pa rin, dinadalaw mo pa rin ang ex mo, chinachat mo pa rin ang ex mo, parang anong nangyayari, isinasanay mo na siya na hanggang dun na lang kayo. Technically kasi, pumapayag ka, inaalaw mo na mangyari yun na kahit na ganito, sige, i-chat mo lang ako, replyan mo lang ako. So meaning to say, nagiging immune ng ex mo doon. Kaya don't be surprised na sabihin na lang ng ex mo na, okay na ako dito. Alam kong ang iba sa atin mga utol ay very familiar dito at naririnig yung mga salitang much better na ganito na lang muna tayo. Hayaan mo muna mag-isip-isip tayo mga utol. You want to keep your ex. Gusto mo iparamdam sa kanya mga utol na ikaw po ay nandito pa rin.
Mga utol, it will never ever, it won't work. Hindi po ito magtatrabaho dun sa gusto natin mangyari. Hindi po nito tatrabahuhin na magkaroon ng realization ng ex mo. Hindi po nito tatrabahuhin na ma-miss ka ng ex mo at maalala niya yung mga good qualities at foundation ninyong dalawa. Basically, hindi po nito tatrabahuhin na bumalik ang ex mo sa'yo. Ang tinatrabaho natin dito, ang ginagawa natin dito, ay tinutulungan natin siyang masatisfy. Tinutulungan natin siyang maging immune dun nga po sa kapirasong relationship na meron na lang kayo. Your ex needs to experience the consequence and the reality nga po ng pagiging absent natin. Kailangan ma-experience niya yung world without you, the life without you, mga utol. Nang sa ganon, ito po ay mai-compare niya. Marami po kasi ang takot dito dahil ayaw nating ilagay yung pag-asa natin, yung opportunity natin sa risk. Takot tayo magsugal. That's one of the reason, mga utol, kung bakit hindi niya tayo pinapahalagahan. Kasi nga po, an individual na marunong sumugal, kayang mag-risk, siya po ay biglang nagiging importante. Kaya pala hindi tayo nagiging mahalaga dahil nga po siguro pinaparamdam natin na tayo nga po ay takot na takot. Hindi po babalik ang ex natin kung tayo po ay may fear, kung tayo po ay kinakabahan, kung pinaparamdam po natin sa ex natin na tayo nga po ay nanginginig at nagpapanik, mga utol, lalong lumalabo ang pag-asa na kayo po ay balikan. Reasons kung bakit hindi natin dapat gawin ang mga pinag-uusapan natin ngayon at absence, silence, paglayo, paghinto, pagpapaubaya ang dapat natin gawin, mga utol. Kasi kung pagpapatuloy mo at magpo-provide ka ng assurance na nandito ka lang at hinihintay mo ang ex mo, number one na mangyayari, magkakaroon siya ng ego boost. Yun na nga po yung karuktong na sinasabi kong emotional support. Kaya ang ex mo ngayon ay parang dominante at ang taas-taas nga po ng pride. At alam naman po natin na pagka ganun siya kataas at ganito kaliit ang tingin sa atin, mga utol, hindi po siya babalik. Dahil every excess ay naghahanap ng emotional support, naghahanap ng motivation, a person that can definitely be an inspiration, someone that can lead them. At hindi nga po yung someone na hihilahin po sila at parang alagain na sinasabi ko nga po. Number 2, mga utol, kung hahabulin mo ang ex mo at bibigyan mo ng assurance, tinatanggal mo yung guilt feelings. Binibigyan mo lang sila ng pagkakataon para hindi masyadong maramdaman yung guilt feelings na yun na ginawa niya sa'yo. Kasi nga po, tayo ay nagsusumamo at lumalapit sa kanya. Imbis na maramdaman niya na siya po ay may pagkakamali, mga utol, ito po ay nararamdaman niyang tama. Kasi, nandun tayo sinusuportahan natin siya Natural, yung kasalanan niya, kung meron man, ay hindi na niya mararamdaman. Ang pakiramdam niya, siya na nga po ang dominante at siya na nga po ang may tamang desisyon. Last, but not the least, mga utol, nilalagay mo yung sarili mo bilang backup plan. Kung halimbawa kasing nandiyan ka, hinahabol mo yung ex mo, pinaparamdam mo sa kanya na nandito ka pa rin at mahal na mahal mo siya, mga utol, at maghihintay ka. Technically, nagiging relax ang ex mo kasi may option Kung whatever, sabihin na natin pumalpak siya sa kanyang naging desisyon o tinahak na landas, mga utol, sigurado siyang nandiyan ka Kaya ang gagawin niya, option ka lang. So basically, mga utol, walang naitutulong kung halimbawa tayo nga po ay patuloy nahahabol, patuloy na ipaglalaban natin yung relationship. Kaya the best thing to do, mga utol, ay iparamdam mo sa kanya yung consequence na sinasabi ko, which is absence. Kailangan maramdaman niya yung the world without you, yung life na wala ka. Doon pa lang po kasi niya maiko-compare, mga utol, doon pa lang po niya mararanasan yung bigat. Dahil syempre kung siya po ay ex mo, natural, nasanay din niya na nandiyan ka. Kahit nga po sa ngayon ay medyo annoying ka, madali lang magamot yun Kasi by time, ito po ay magsasubside. Ngayon, pag nagsubside na po yung mga negativity na yan, mga utol, the next thing will happen, memories na. Maalala na ng ex mo yung mga pinagsamahan ninyong dalawa. Yung mga bagay na shinare at in-express mo sa kanya, mga support na binigay mo sa kanya, mga utol, lahat po to ay lalabas. Plus yung respeto at love. Pero sa ngayon, kung halimbawang kukulitin mo siya, magiging very annoying lang tayo. It will only push yung feelings ng ex mo away from you, kapatid. Kaya dapat ito po ay iwasan natin. Absence ang ipalit natin. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin, alagaan, at suportahan po natin ang ating pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.